Good morning guys! Welcome back to another vlog. So for today's video, ayun, so sobrang tagal na di ako nakakabalik dito sa Quiapo. So this time guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-commute from Taft papuntang Quiapo. So from Pasay Taft, sasakay lang po tayo ng LRT 1 papuntang Carriedo. So nasa 30 pesos na yung pamasahe ngayon. So ayun, medyo mahal na nga siya. Pero okay lang kasi nga marami tayong sadya for today. So yun guys, nakasakay na tayo dyan. And ito na, nandito na tayo sa Quiapo Church. So saan dito? Kaya ang daming tao. Kaya hindi kami nakapasok sa loob pero okay lang. At least nakapagdasal naman tayo kahit papaano sa labas. And then, nakita din natin yung Nazareno. And then, after natin yan guys, hindi na kami nag-ikot-ikot kasi nga tanghali na yan. Ang init. As in, walang time para mag-ikot. So, sumakay kami ng Bukyo. Papunta na ng Divisoria. And then, nag-drop by kami sa Binondo Church. So, favorite ko rin yan na church na yan. So, nagdasal lang din kami doon. And then, tirik ng kandila. And then, ayun na nga, pumunta din kami dito sa Ingbitin para sana bumili ng kaunting makakain kasi nga ayaw namin kumain talaga ng rice. So, ito ending talagang pumasok kami dito para bumili sana ng hopya o kung ano man yung mga pwede naming mabili. Ang problema, madaming tao as in talagang mahaba yung pila ng cashier. So, kasi nga hapon na, nagmamadali na din kami kasi malayo pa nga. So, tagig pa. So, ilang biyahe pa kami. So, hindi na talaga kami pumila. So, sayang, hindi ako nakakain ng kanilang ready to eat na tikoy. Meron na kasi sila. Ayan siya, meron silang pandan. Basta marami, peanut, may original flavor, may ube. 'Di ba nakakatuwa lang. Kasi nga, na-miss ko tong pumasyal sa Quiapo at Divisoria. Ayan. So, meron din silang mochi. Ayan. 'Di ba? Nakaka-happy lang. Kung hindi lang talaga mahaba yung pila, talagang bibili talaga kami. So, yun guys, talagang na-miss ko dito. So, don't forget, pagka punta kayo dito sa Quiapo, Divisoria, daan kayo lagi sa Ingbitin kasi nga masasarap yung mga tikoy nila dito. And at the same time, may mga dumplings pa yan, may mga kikiam din sila, basta marami silang mga items o product na pwede nyo pong mabili or pwede nyo pong pasalubong. So ayun guys, napakasaya ko lang talaga na nakabalik ulit dito kasi parang 6 months na yata na hindi na ako nakakabalik dito sa Quiapo at saka sa Divisoria. So, dahil nga sobrang busy, kaya ngayon lang ulit. Kasi namimiss ko yung mga pagkain talaga dito sa totoo lang. Tapos natutuwa ako doon sa mga fruits, na mga mura, gulay, yung mga ganyan. So, ayun na guys, a quick update lang. So, after namin dito sa Ingbitin, actually nag-ikot-ikot pa nga kami dito sa baba lang kasi nga maraming tao, di na kami umakyat sa taas. So, ayan yung kanilang hopya. Iba-ibang flavor din yan. Kaya nakakatuwa. So, yun guys. So, paglabas, meron din silang mga tinda na egg tart and then conchay. Tapos, meron ding milk tea. So, ito na lang yung binili namin. Pero, para meron kaming lunch. So, yung conchay nasa 58 pesos. Yung kanilang egg tart is nasa 50 pesos. At saka yung nabili naming milk tea is nasa 95 pesos. Large na yun. Ang laki. O, diba? And then, dito naman sa may right side, sa kanila pa din to guys, meron namang famous na street sensation, Binondo Bites. Ito yung kanilang dumplings. So, meron silang 3 flavors, original, ubi ba? Ano? Not ubi. Cheese, at saka, ano yung isa? Pandan. Mali guys, hindi pala pandan. Kutsay, yung parang gulay yun na dun sa loob. Mali. So, ayun, after naman namin doon, since wala kami maupuan, naglakad kami papuntang Divisoria Mall. Malapit na lang yun siya, guys. Tapos, ito pala, yung kanilang dumplings, 10 pieces, nasa 150 pesos. Super solid kasi ang sarap-sarap niya. As in, super sarap.
So dito kami napunta, meron kasing food court yung Divisoria Mall. So doon kami kumain. Ang dami din ng tao kasi nga Sunday, it's family days. So this time guys, itry na natin yung aming mga napamili doon sa Inbitten.